Patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang isang tropical depression o bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan 1,980 kilometers sa silangang bahagi po ng extreme northern Luzon. Malayo po't wala pang direktang epekto ang naturang sama ng panahon sa ating kapuluan. Pero asahan po daw ang maulap na kalangitan na meron pong mga ilang bahagi po ng bansa dahil pa rin po sa hanging habagat. Kabilang dyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, maging ang mga lalawigan sa Central Luzon at Calabarzon. Magiging maulan din ho naman daw sa Mindoro at sa nalalabing bahagi po ng Kabisayaan at maging sa Luzon. Sa kaugnay na balita, mga kapatid, muling nagsuspinde ng klase ang ilang lugar sa bansa. Bunsod pa rin po ng masamang panahon na dala ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa Bawang La Union. Kasama rin po dyan ang bayan ng Balagtas, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong sa Bulacan. Maging sa Apalit sa Pampanga. Wala namang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, kabilang na po dyan ang Binmalay, Calasiao at Dagupan City. Pati na rin sa Bulacan, Malolos City at Obando. Suspendido rin ang face-to-face classes sa ilang bayan sa Pampanga, kagaya po yan ng Candaba, Guagua, Masantol at Minalin. Nagsuspinde rin ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Baliwag sa Bulacan. Pati na rin sa ilang eskwelahan sa Bacolor sa Pampanga. Mula naman preschool hanggang senior high school ang walang pasok sa Abra at Benguet. Maging sa San Luis, Pampanga, Aguilar, Pangasinan at sa Montalban, Rizal. At mga kapatid, sa oras na 6:33 na po ng maganda pa rin. Magandang Wednesday morning. Praise God. Thank you. Ginamit daw po sa Christmas parties at tree planting activities ang ilan po sa pera na sakop nga po ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang bagong nadiskubre sa muli pong pagsalang ng testigo at ng COA auditor na si Zylene Del Ocampo sa impeachment trial kahapon. Ayon kay Del Ocampo, nagbigay po raw ang Office of the Vice President ng karagdagang dokumento matapos po silang isyuhan ng notice of suspension dahil po sa paglabag umano sa paggamit ng pera noong pong December 2022. Ang kaso hindi pala pasok sa joint circular o yung pong patakaran sa Confi funds ang mga inilagay na activities at kung saan po ginasta ng OVP ang pera. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. At yan po ang tinig ni na Attorney Lorna Gabunan at ni COA Auditor Zylene Del Ocampo. Agad naman pong kumambyo dyan ang defense team ni VP Sara. Niliwanag po nilang direktang ginamit daw ang pera para sa Christmas and tree planting activities. Ang ginastosan po daw ng pondo ay para masiguro ang seguridad ng mga aktibidad. Iba yung depensa namin. Pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit sa doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo, ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events. Yan po ang tinig ni Defense Attorney at Spokesperson Michael Poa. Isa pa pong nasita ang petsa ng mga event na pinaggamitan daw ng pondo. Ginawa kasi ang naturang mga aktibidad noong December 15 hanggang 18, 2022. Pero ang 125 million pesos na confidential fund ay winidraw sa bangko noong pa lamang December 22, 2022. Bukod dyan, inisyon din po ng Notice of Disallowance ang 73 milyong pisong pondo na nakitaan po ng paglabag naman at pinababalik din po ng COA sa pamahalaan.
Nadiskubre kasi ginamit daw ito ng OVP para nga ipambili ng mga gamit tulad ng mga lamesa, upuan, desktop computers, mga printers at ginamit din sa medical at food aid. Samantala, nagkasagutan po ang mga senador na sina Raffy Tulfo at Pia Cayetano sa kung sino ba sa kanila ang mas madrama. Nagugat po yan ang maglabas ng kanyang hinaing sa plenaryo si Tulfo kung saan special mention si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Hindi raw kasi umuusad ang mga trabaho sa Committee on Public Services ni Tulfo dahil hinaharang daw ni Senator Alan ang pagsali ng minority members. It is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Yan Yup. nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Nagkataon namang absent sa sesyon kahapon si Senator Alan. Pero ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kakausapin nila ang senador para mapunan na ang mga kulang na miyembro at para umusad ang trabaho ng mga komite. Dito na po to the rescue ang kanyang ate at tinawag na drama ang ginawa at sinabi ni Tulfo pero tinabla ulit siya ng senador. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Sa dilemma, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Yan nga pong maanghang na palitan ni Senator Pia Cayetano at Senador Raffy Tulfo. Naisampa na po sa hukuman ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Isinampa po ng Justice Department ang naturang kaso sa Quezon City Regional Trial Court. Ito nga po'y nag-uugat sa inihaing reklamo ng NBI kaugnay na umano'y pagbabanta ni VP Sara laban sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa rin po ito sa sinasabing na laman ng Articles of Impeachment laban sa bise. Ayon po naman sa kampo ni VP Sara, inaasahan nila ang pagkakasong ito at sila po'y nakapaghanda na. Gate pa ng kanyang mga abogado na natili daw pong inosente ang bise hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Kumpiyansa puro silang ito'y mababasura lamang. Hindi rin daw dapat maaaring kasuhan ang bise na isang impeachable official para sa isang paglabag na pareho pong batayan sa impeachment case na kanyang kinakaharap ngayon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.